Dylan ang pangalan ko. Magaling ako mag-drawing nung kabataan ko. Kaya sabi ni Daddy, kailangan daw ay sumunod ako sa yapak niya. Architect. Sa awa ng Diyos ay gumraduate naman ako. Hindi ko inaasahan na magagawa ko lahat yon. Noon ang gusto ko talaga maging animator. Pero nung malaman ko kung gaano kahirap at kababa yung sahod ng animator dito sa atin, sabi ko noong bago ako gumraduate ng high school ay mag-architect na lang ako. Speaking of high school, noon din nangyari itong ikukwento ko sa inyo. Nag-aaral ako noon sa isang all-boys na Catholic school. Private school siya na pangmayayaman lang daw sabi ng mga tao. Hindi naman mayaman yung mga magulang ko, pero nakapasok ako doon kasi si mama empleyado siya doon at may scholarship ako dahil gumraduate ako na salutatorian sa elementary. Malawak yung school namin. Napapalibutan kami ng naglalakihang mga puno at naggagandahang bulaklak na inaalagaan ng magagaling na janitor sa school. Isa sa mga janitor sa school namin ay si Manong Kulas. Sabi nila si Manong Kulas daw ay isa sa mga unang naging empleyado ng school. Yung mga kasabayan niya nagsilipatan na ng mga trabaho, pero siya nanatili sa school. Parang naging tahanan niya na raw yon. Wala siyang asawa o anak. Sa may kantin siya sa likod kung saan may maliit na bahay na tutulog. Medyo weird itong si Manong Kulas. Lagi siyang napapagtripan ng mga pasaway na estudyante sa amin. Kasi maraming witness ang nakakita raw kung papanong kinakausap niya yung mga halaman at puno sa amin. Isa rin kasi siya sa mga gardener ng school. Medyo creepy talaga kasi parang may kausap talaga siya sa puno. May isang babala lagi sa amin si Manong Kulas. Yung third floor sa itaas ng library. Madalas siyang matoka na maglinis doon. Kapag umaakyat kami doon para manghiram ng libro sa library, pagagalitan niya kami kasi magagalit daw yung mga nakatira doon sa hallway kapag naging maingay kami at tumakbo ng tumakbo. Baka raw makasagi kami. Siyempre ako dahil medyo good boy ako noon, pinipilit ko talaga na huwag gumawa ng ingay at naglalakad lang ako papunta sa library. Pero yung mga kaklase ko, pinagtatawanan pa si Manong Kulas. Lahat sila tumatakbo pabalik-balik sa hallway para lang inisin si Manong. Imbis na magalit, tumayo lang doon si Manong. Seryoso yung muka. Umalis siya nang walang sinasabi sa amin. Sumunod na araw, halos 5 sa mga lalaking kaklase ko ang hindi nakapasok sa klase. After lunch, dumating yung mga magulang ng mga kaklase ko. May dalang excuse letter kasi grabe raw yung trangkaso nung 5. Simula nun, wala nang mga estudyante ang nagtangka na mag-ingay sa hallway na nasa 3 palapag. Kung meron man, yung mga bagong lipat lang o first year. Malamang ang hindi ko talaga malilimutan ay nung minsang may isa sa mga 4th year ang sinaniban ng masamang espiritu. Madalas kasi silang tumambay doon sa mini forest. Ewan ko ba kung bakit. Tapos biglang nangisay na lang daw yung babaeng estudyante. Nagsasalita sa boses na hindi kanya. 3rd year pa lang kami nun. Padaan kami sa mini forest kasi uwian na. Na-curious kami kung bakit nagkakagulo yung mga 4th year. Nung lumapit kami, doon na namin nakita kung papanong magwala yung babaeng sinaniban. Si Manong Kulas lumapit siya. May dala siyang 3 rosaryong gawa sa kahoy. Tapos sinuot niya yun lahat doon sa sinapian. Hinawakan niya yung noo ng estudyante. Tsaka siya nagdasal ng paulit-ulit habang nakapikit ang mata. Mga 20 minutes ata ang lumipas o baka mas matagal pa. Tsaka lang kumalma yung babae. Kinakausap siya ni Manong Kulas. Ang sabi, umalis na raw ito dahil hindi niya gugustuhin ang mangyayari sa kanya kapag patuloy niyang inangkin yung katawan ng estudyante. Ngumanga lang yung estudyante. Ilang sandali pa, nawalan na ng malay. Sabi ni Manong Kulas, dalhin daw sa klinik para makapagpahinga ng maayos. Magaling na raw yung estudyante. Patuloy pa rin noon yung pantitrip kay Manong Kulas ng mga estudyante.
Hindi niya na lang pinapansin ang mga ito. Pero ako, tuwing makakasalubong ko siya o makikita sa hallway, para bang naiintriga ako. Ano ba siya? Isa kaya siyang albularyo? Sino ba yung mga kinakausap niya sa puno at yung nilalang na nasa hallway? Nung gumraduate kami ng high school, wala na akong naging balita kay Manong Kulas. Nito lang recent naming reunion, nalaman ko na doon pa rin pala nagtatrabaho si Manong. Hindi lang nga namin nakita kasi gabi ginanap yung reunion. Siguro next time, kung sakaling makadalaw man ako sa school, ay magpapakwento ako sa kanya ng mga karanasan niya na pwede ko ring ibahagi dito sa YouTube channel mo. Angel po ang pangalan ko. Currently nag-aaral sa isang state university dito sa amin. Ikatlo po ako sa magkakapatid. Bunso. At dahil may kanya-kanyang pamilya na yung mga ate at kuya ko, syempre ako lagi ang naiiwan sa bahay para mag-grocery sa market. Hindi naman siya mahirap kasi kami lang naman ni Mama ang magkasama sa buhay. Si Mama halos everyday din wala sa bahay, gawa ng busy lagi sa trabaho. Nangyari ito ilang taon lang ang nakakaraan. As usual, ako na naman ang namamalengke para may laman naman yung ref namin. May listahan naman si Mama ng mga bagay na dapat kong bilhin, kaya hindi naman ako gaanong nahihirapang mag-isip kung may kulang pa ba sa bibilhin ko. Pagsakay ko ng jeep, napansin ko na may kasunod akong bata na sumakay din. Hindi ko nakita yung mukha niya. Bale, sa gilid lang ng mata ko, nakita ko na naka-red siya na damit. Hindi ko gaanong pinagtuunan ng pansin kasi inayos ko pa yung dala kong payong. Habang bumabiyahe, sinisilip ko yung mga pasahero sa unahan pero hindi ko makita yung bata na kasunod ko. Weird lang kasi saan naman siya mapupunta? Umaandar na yung jeep. Wala pang bumababang pasahero. Nung makarating sa palengke, naisip ko baka namalikmata lang ako. Wala talagang bata na sumakay kasabay ko. Nangangalahati na ako sa listahan nung may weird na sinabi yung tindera ng gulay sa akin. Pagkatapos niyang ibigay yung sukli, sabi niya bantayan ko raw yung kapatid ko na kanina pa sunod ng sunod sa akin kasi baka mawala raw ito sa palengke. Nagtaka ako. Sinong kapatid? Buong oras ko sa market, iniisip ko, sinong sumusunod sa akin? Bata? Halos hindi ako makapag-concentrate sa binibili ko kasi nga hindi mawala sa isip ko yung sinabi nung tindera. Palabas na ako sa palengke nung bigla naman akong kinalabit nung Manong na nagtitinda ng dyaryo doon sa may hagdan. Akala ko may iaalok sa akin. Pero iba yung sinabi niya, Sir Neb. May bata raw na sumusunod sa akin. Nakakulay pula. Maliit lang. Wag daw akong mabibigla kasi alam niya na hindi normal na bata yung sumusunod sa akin. Multo raw yun. Nanlamig yung buong katawan ko. Parang nagtutugma-tugma na sa isip ko yung nangyari sa jeep at yung sinabi nung tindera. Batang nakapula. Sabi ni Manong, baka raw makasunod pa ito sa amin. Kaya kung gusto ko raw na iligaw yung bata, ay pumunta raw ako sa ibaba ng market at bumili ng bagong pares ng damit. Dali-dali kong ginawa yung sinabi ni Manong. Pumili lang ako ng pinakamurang damit na makikita ko. Nung makapagpalit ng shorts at t-shirt, bumalik ako sa itaas. Tinanong ko si Manong kung sumusunod pa rin ba yung bata. Ang sabi niya na iwan na raw ito sa kalsada sa labas. Bilang pasasalamat ay bumili ako ng dyaryo kay Manong kahit na wala naman akong paggagamitan. Nung makauwi, kinuwento ko kay Mama yung nangyari sa akin. Malamang ay ligaw na kaluluwa daw yung sumunod sa akin. Naghahanap ng bahay na matutuluyan o tao na makakapitan. Kung hindi ko raw yun naitaboy, ay baka dito pa sa bahay namin nanirahan yung kaluluwa ng bata.
Hi mga kapasta. Bornok na lang ang itawag niyo sa akin. Sa ngayon po ay nagtatrabaho na ako sa isang lending company. May asawa at isa ring anak na nag-aaral. After ko gumraduate ng high school, hindi pa ako nun nakapagpatuloy ng kolehiyo. Tumigil muna ako ng halos 2 taon din. Pinangako ko talaga sa sarili ko noon na mag-iipon ako para na rin hindi ako maging pabigat sa mga magulang ko habang nag-aaral. Nung mga panahong wala ako sa klase, kung ano-anong trabaho ang pinasok ko. Dishwasher sa restaurant, kargador sa palengke, pintor ng mga pader at bubong ng mga commercial building. Sa ngayon nga, iniisip ko kung paano ko kaya kinaya lahat ng yun. Pero kung may trabaho akong hindi malilimutan, yun ay nung minsang maging janitor ako sa isang kumpanya na pagawaan ng damit. Grabe yung experience ko na yun. Doon lang ako nakapagtrabaho ng halos 12 oras sa isang shift. Siyempre may overnight pay naman. Pero kahit na, di ba? Hindi dapat pinagtatrabaho yung mga manggagawa ng ganoon katagal. Kapag wala naman kaming ginagawa, hinahayaan naman kami ng mga boss namin na umidlip saglit. May maliit na sleeping quarters doon sa kumpanya. 15 na kama ang pwedeng tulugan. Yung datihang janitor doon na si Mang Carl, lagi niyang sinasabi sa akin na wag daw akong matutulog sa bed number 13. Ako naman tumatango-tango lang. Hindi ko siniseryoso kasi feeling ko pinagtitripan lang ako. Kaso isang beses, pagod na pagod talaga ako. Kaya balok ko sanang matulog kahit saglit lang. Pagpasok ko sa sleeping quarters, puno. Tanging yung kama na number 13 ang pwedeng tulugan. No choice, doon ako natulog. Nung una wala naman akong nararamdamang kakaiba. Nakatulog nga ako agad. Tapos may kakaiba na nangyari. Ang weird ng pakiramdam ko. Tumayo ako tapos naglakad-lakad. Kasi may kung ano talaga sa katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Bigla na lang may tumayong natutulog. Tapos dumaan siya sa harap ko. Dapat magbubunggo kami. Kaso Sir Neb, tumagos lang siya sa katawan ko na para bang isa akong hangin. Nagtaka ako. Pagbalik ko ng tingin sa kama, natutulog pa rin yung katawan ko sa kama. Ang weird na part ay hindi man lang ako kinakabahan nung oras na yon. Lumabas ako, naglakad-lakad. Walang nakakakilala sa akin. Para akong invisible na tao. Kahit dun sa opisina ng boss ko ay naglakad-lakad ako. Pero hindi man lang ako napansin. Palabas na ako ng kumpanya nung may matanda na nakaupo sa may entrance. Kakaiba yung itsura niya. Para siyang yung mga matatandang nakabelo sa simbahan. Nagulat ako nung hinawakan niya yung braso ko. Tapos sabi niya, bumalik na raw ako sa katawan ko. Dahil hindi na raw ako makakabalik kung lalabas ako ng building. Doon ako nakaramdam ng matinding takot. Ang ginawa ko, tumakbo ako ng tumakbo pabalik doon sa sleeping quarters. Tumatagos lang ako sa mga pader at pinto na parang kaluluwa. Nung pumasok ako sa sleeping quarters, nahilo ako ng sobra. Nakaramdam ako na parang may kung anong bagay na humihila sa akin. Pagdilat ko, nakaupo na ako sa kama. Humahangos. Yung ibang mga katrabaho ko, nakatayo sila palibot sa akin. Kasi kanina pa nila ako ginigising. Pero hindi man lang daw ako nagre-respond. Akala nga raw nila kung ano na ang nangyayari. Ayoko namang sabihing lumabas yung kaluluwa ko sa katawan ko. Kaya hindi ako nagigising. Simula nun, hindi na talaga ako natulog sa number 13 na kama. Alam ko may dahilan si Mang Carl kung bakit niya ako binigyan ng babala. Nakapag-research din naman ako at nalaman kong astral projection ang nagawa ko nung araw na yon. Pero ang pinaka pinagtataka ko, Sir Neb, sino kaya yung matanda na nagbigay sa akin ng babala? Kung nagkataon pala na tinuloy ko yung balak ko na lumabas ng building, baka nangyari nga yung sinabi niya sa akin na hindi na ako makakabalik sa katawan ko.
Good morning sa lahat ng listeners natin. Marco na lang ang itawag nyo sa akin. Ako po ay 29 na at naging tagapagmana ng pwesto ng mga magulang ko sa market. Gusto ko sanang makapag-aral ng may kinalaman sa computer, pero ano namang magagawa ko? Ito siguro ang kapalaran ko, kaya tinanggap ko na lang. Mga gulay at prutas ang kadalasang binibenta namin dito. Okay naman yung kitaan. Siguro nito lang mga nakaraang buwan ay medyo humina ang bentahan dahil nga sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Itong kwento ko ay tungkol sa third floor nitong market namin. Bale, dalawa kasing palapag ito. Yung mga isda at karne ay nasa unang palapag, habang yung mga gulay at ilang dry goods naman ay sa ikalawang palapag. Sarado yung ikatlong palapag dahil na rin sa nakakaawang history nito. Noong panahon daw, noong baguhan pa lang sila mama dito, marami rin daw tindera sa palapag na yon. Kaso may nangyaring hindi inaasahan. Bigla raw nagkasunog sa hindi malamang dahilan. Doon yon sa ikatlong palapag. Noong panahon na yon ay puro gawa sa light materials yung pagitan ng mga stall. Kaya naman nung magsimulang kumalat yung sunog, wala nang nagawa yung mga tao. May ilang nakalabas at nakababa pa sa may second floor. Pero karamihan, lalo na yung mga tindera, ay natrap sa matinding sunog at usok na bumalot sa buong palapag na yon. Sabi ni mama, 4 na bumbero daw noon yung nagtulong-tulong para lang maapula yung apoy. Nung mawala yung sunog, ang estimated na casualty ng mga pulis ay 10 katao. Kung tama yung pagkakaalala ko ay nabalita pa nga yun sa TV. Lumipas ang mga taon at sabi ng mga natirang tindera sa market na yung third floor daw ay pinamumugaran ng mga kaluluwa na namatay doon. Kahit ako ay may naranasang kababalaghan mula sa palapag na yon. Madalas naming marinig yung mga sigaw ng bata at babae mula doon. Siyempre noong una ko yung beses na narinig, nanindig talaga yung mga balahibo ko. Pero sabi nga nung katabi naming tindera, natural daw ang ganoong mga boses, lalo na kapag dumidilim na. Basta lumampas ng 6:00 ng hapon ay nagiging mas aktibo raw yung mga kaluluwa. Madalas mong marinig yung mga yapak nila. May isang pagkakataon na hindi ko talaga malilimutan. Yung third floor kasi parang naging imbakan na lang ng mga gamit naming mga taga-market. Mga kahoy, tarpaulin, karton at sako. Isang beses ay dadalhin ko sana sa itaas yung mga karton ng pinamili kong gulay. Itatago ko lang saglit para kapag kailangan ko na ulit ay alam ko kung saan kukunin. Halos 7:00 na rin yun ng gabi. Nung makaakyat ako ay nakaramdam ako ng panlalamig. Para bang may umihip na malamig na hangin. Narinig ko yung boses ng isang matandang babae. Para siyang tumatawa. Paglingon ko, may naglalakad na babae sa pagitan ng mga lamesang sira. Yung kalahating katawan niya ay parang nasunog na lechon. Halos bungo na lang yung kaliwang pisngi niya. Wala na siyang mata. Habang naglalakad ay tumatagos siya sa mga mesa. Kumaripas ako ng takbo pa ibaba. Muntik pa akong matumba. Tinawanan ako nung ilang tindero na nadaanan ko. Sabi nila mukhang may pinakitaan na naman daw yung mga multo sa itaas. Tuwing November, anibersaryo nung sunog na nangyari, lahat kami ay nagtitirik ng kandila doon sa lugar na yon. Hiling namin lagi ay sana matahimik na yung mga kaluluwa nila at para na rin hindi na nila gambalain pa kaming mga nabubuhay. Claire po ang pangalan ko. Tubong Masbate. Inaabangan ko po lagi yung upload nyo at lagi akong nakikinig habang nag-aalaga ng baby ko. 17 po ako nung mabuntis ako ng jowa ko na kaklase ko lang din. Akala ko nga noon mapapalayas na ako sa bahay
Pero tinanggap naman ako nila mama. Yung jowa ko, pinanagutan naman niya yung baby namin. Lumuwas siya ng Maynila at doon siya nagtrabaho sa tito niya na may malaking business doon. Ako naman naiwan dito sa Masbate. Baby girl po yung naging anak namin. Nung medyo lumaki-laki na si baby, sabi ko kila mama, magtatrabaho ako para pandagdag na rin sa kita naming mag-asawa. Pumayag naman sila, pati yung asawa ko. Nakapasok ako bilang janitress sa isang BPO company. Malapit lang yun dito sa amin. Panggabi yung shift. Wala namang problema kasi tulog si baby niyan. Iniiwan ko siya kila mama para may bantay pa rin kahit papano. Ang oras ng shift ko 8:00 ng gabi. Matatapos mga 5:00 na ng umaga. Magaling ako sa puyatan kaya no problem sa akin yung oras ng trabaho. Magaan lang din yung mga ginagawa namin. Bali ang pinaka-trabaho ko talaga ay yung pagpupunas lang ng mga ginagamit na room tuwing may training yung mga baguhang agent. Ito po yung nakakatakot na naranasan ko. Kasi isang beses, umalis na yung mga gumamit ng room at ako yung natoka na maglinis. Naghintay muna ako ng mga 15 minutes bago pumasok. Pagpasok ko, nagsimula na akong magwalis muna. May mga balat ng candy at papel sa ilalim ng mesa. Paglingon ko ulit dun sa likurang parte ng room, may 3 lalaki na nakaupo sa harap ng computer. Nakakapagtaka kasi hindi ko man lang naramdaman na may pumasok. Sarado naman yung pinto. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Inisprayan ko ng alcohol yung mesa at saka pinunasan. Nung malapit na ako sa likuran, napansin ko sarado yung mga PC na kaharap ng 3 lalaki. Kunwari umubo ako, pero hindi man lang gumagalaw yung mga lalaki. Naisip ko baka may importanteng pinagkakaabalahan. Bumalik ako sa harap ng room at niligpit ko na lang yung ginamit nilang projector. Bigla ba naman akong nakaramdam ng matinding lamig sa katawan ko? Yun bang parang may nagdikit ng yelo sa batok mo? Tapos gumapang yung lamig sa buo mong katawan. Napaharap ako sa likod. Wala na yung mga lalaki. Ako na lang ang mag-isa doon sa kwarto. Kinilabutan ako. Imposibleng hindi ko sila maririnig na lumabas sa kwarto na yon. Binilisan ko yung ginagawa ko at dali-daling lumabas ng kwarto. Sabi ng mga katrabaho ko, madalas daw talaga ang pagpaparamdam sa mga call center. Siguro dahil aktibo ito tuwing gabi. Nabubulabog daw yung mga multo at kaluluwa na aktibo rin sa ganoong oras. Janitress pa rin ako ngayon, Sir Neb. Pero sa ibang kumpanya na. Next time, ibang kwento naman ang ibabahagi ko sa inyo. Good morning sa lahat ng nakikinig sa atin dito sa channel. Sana po ay magustuhan nyo itong ibabahagi kong kwento. Pwede nyo po akong tawaging Dina. 32 years old. May 2 anak. Yung asawa ko sa abroad siya nagtatrabaho, habang ako naman ay tindera ng mga gulay dito sa market. Ang number po ng stall ko ay 22. Malayo sa isinumpang stall na 29. Dito kasi sa market namin, ilang taon nang walang umuupa sa stall number 29. Isinumpa ito ni Maricar. Siya yung dating umuupa nito noong 2014. Matagal na. Tandang-tanda ko na yun din ang panahon kung kailan ako unang naglagay ng pwesto sa market. Si Maricar, single parent siya. Iniwan ng asawang lasinggero. Sabi nga ng mga tao sa amin, mas okay na raw yun kasi dagdag lang na palamunin yung asawa niya sa kanila. Isa lang ang anak ni Maricar, babae. Nag-aaral ng elementarya malapit lang dun sa market. Hindi ko alam kung saan sila talaga nakatira, pero base sa mga narinig ko ay malapit sila dun sa may squatters area. Mabait naman si Maricar. Halos wala akong narinig na kaaway niya sa may market.
Isang araw nga, hindi nagbukas ng stall si Maricar. Nagtaka kaming lahat. Yun pala, nagkasakit yung kaisa-isa niyang anak. Walang magbabantay sa ospital. Kaya ayun, iniwan niya saglit yung stall. Sa ika-5 araw, biglang bumalik si Maricar. Hindi para magbukas ng tindahan niya, kundi para manghingi ng donasyon para sa anak niyang may sakit. Grabe, malubha na pala ito at kailangan ng maoperahan sa lalong madaling panahon. Halos maiyak naman ako nung makita ko si Maricar. Halatang ilang araw na rin siyang hindi naliligo o nagpapalit ng damit. 2 buwan kaming walang naging balita kay Maricar. Bumalik lang ito dahil tinetext na pala siya nung munisipyo namin kasi hindi pa siya nakakapagbayad ng renta sa pwesto para sa 3 buwan. May papalit na raw sa kanya doon sa pwesto. Dumating si Maricar. Galit na galit. Sa buong pagkakakilala ko kay Maricar, Sir Neb, noon ko lang siya nakitang ganoon kagalit. Tinataboy niya yung mga empleyado ng munisipyo na binabaklas na yung mga shelf at pangalan ng stall niya. Umiiyak na si Maricar. Ang sabi niya magbabayad naman daw siya. Oras na makalabas yung anak niya sa ospital. Nagmamakaawa na siya doon sa mga lalaki. Pero Sir Neb, hindi man lang siya pinakinggan ng mga ito. Nilagay lang nila sa mga sako yung mga gamit sa loob ng stall. Bago umalis si Maricar, sinigawan niya yung mga lalaki na kahit ano raw mangyari ay siya lang ang magmamay-ari ng stall na yon. Wala nang iba. At kung sino man ang tumuntong at magtinda sa loob ng pwesto ay susumpain niya. Lahat kami natigilan sa mga sinabing yon ni Maricar. Kahit yung mga lalaking empleyado ay natigilan din. 2 buwan ang lumipas. Nalaman namin na namatay din pala kalaunan yung anak ni Maricar. Hindi pa man nalilibing yung anak niya ay natagpuan daw na wala ng buhay si Maricar sa loob ng bahay niya. Sobrang nakakalungkot kasi hindi niya kinaya yung nangyari sa anak niya. Simula nga noon ay may sumpa na yung pwesto ng stall number 29. Si Tatang Kaloy ang unang pumwesto doon. Gilingan at nyugan yung mga produkto niya. Tumagal siya ng 2 buwan. Tapos nalaman namin na yung sinasakyan niyang van, dala yung mga ibebenta niya sanang nyug, ay nahulog sa bangin. Dead on arrival lahat ng sakay, kasama yung driver ng van. Sumunod na umupa doon ay babae, si Manang Lily. Dati itong nagtatrabaho abroad at nung makauwi ay gusto na lang na dito sa Pilipinas mag-business. 2 buwan pa lang ito ay bigla na lang siyang natumba habang nasa banyo ng market. Atake raw sa puso. Yung ikatlo naman, Norma ng pangalan. Mga tinapa at tuyo ang tinda. 2 buwan din ang tinagal niya. Tapos nalaman na lang namin na nasaksak siya habang pauwi sa bahay nila nung minsang matambangan ng mga holdapper. Simula noon, Sir Neb, wala nang sino man ang sumubok umupa sa stall na yon. Kahit nga kaming mga matagal ng tindera sa market ay takot sa pwestong yon. Kahit naglalakad ay iniiwasan namin yon. Ang sabi, i-renovate daw yung market namin next year. Malamang ay kapag nangyari yon, baka mawala na rin yung sumpa sa pwestong yon. Magandang araw po sa kung sino man ang mga nakikinig sa atin. Kalbo na lang po ang itawag niyo sa akin. Ito rin yung tawag ng mga kapamilya at katrabaho ko sa akin. Noong tumuntong kasi ako ng 25, sobrang nipis na ng buhok ko. Kaya sabi ko, total papunta na rin ako sa pagkakalbo, kaya inunahan ko na. Kung ano-ano lang ang trabaho na nakukuha ko. Madalas extra ako sa mga construction site. Kaso may mga panahon talaga na walang trabaho, kaya umi-extra din ako sa iba. Isa sa mga napasukan ko noon ay ang isang clinic na nasa 3 palapag. Kilala ko yung mga nurse, kaya nasabihan ako na naghahanap sila ng janitor
May rooftop yung building na yon. Tapos may mini bodega sa rooftop na nilalagyan namin ng mga gamit na kailangang itago. Mga karton, sirang items sa klinik at kung ano-ano pa. Ako lagi yung nag-aakyat ng mga gamit sa rooftop. Isang beses mga 7 PM na siguro. Pasara na kami. Bale maglalagay lang ako ng mga ilang items doon sa itaas tapos uwian na. Pag-akyat ko napansin ko agad na may kung anong malansang bagay sa hangin. Inikot ko yung tingin ko sa paligid pero wala namang tao. Naglakad ako palapit doon sa bodega. Binuksan ko yung ilaw. Tsaka ko sinalansan ng maayos yung mga dala kong items. Medyo natagalan ako kasi bumagsak pa yung pinagpatong-patong kong karton dati. Inayos ko pa yon. Paglabas ko, nandoon pa rin yung amoy ng lansa na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Naglibot-libot ako sa rooftop. Nung medyo naamoy ko na patindi ng patindi yung amoy, ay mas lumapit pa ako sa pinanggagalingan nito. May malaking machine sa kanto ng rooftop. Sa likod nun nanggagaling yung amoy. Pagtutok ko ng ilaw ay napaatras ako. Sabay sigaw. May lalaking hubot-hubad na nakaupo doon sa kanto. Nakapikit siya. Parang nagdarasal na kung ano. May sinasabi siya o binubulong sa sarili. Kung mapagpaniwala ako sa mga naririnig kong kwento dito, baka isipin ko na yung lalaki ay isang aswang na napadpad doon sa rooftop. Pero hindi ako sigurado. Hindi matalas yung mga kuko niya. At nung buksan niya yung mata niya, normal naman yung kulay. Weird lang kasi hubot-hubad siya at sobrang mabalahibo yung katawan niya. Parang Arabo. Isa pa, paano siyang makakaakyat sa rooftop? Todo bantay yung mga gwardya sa ground floor at bawat palapag din ay may naglilibot na gwardya. Kaya imposibleng may pulubi na makakaakyat sa rooftop. Maliban na lang kung sa gilid siya ng building umakyat. Nung masilayan ako nung lalaki, tumayo siya. Hindi ko makita yung ari niya sa sobrang dami ng buhok niya sa katawan. Mas lalong tumindi yung lansa sa ere. Tinuro niya ako. Doon na ako kinabahan ng sobra. Naisip ko baka sugurin niya ako. At sa sobrang kaba ko baka hindi ko maipagtanggol ang sarili ko. Pero hindi niya yun ginawa, Sir Neb. Tumayo lang siya. Sabay takbo papunta sa gilid ng rooftop. Bigla siyang tumalon sa ere. Yung puso ko halos sumabog na sa gulat. Sinundan ko siya at sumilip ako kung anong nangyari sa kanya. Pero pagdungaw ko sa ibaba, walang tao. Naglaho lang yung lalaki. Imposible yun, Sir Neb. Kasi isa lang dapat ang nangyari sa kanya nung tumalon siya. Bumagsak siya doon sa konkretong kalsada at namatay. Pero wala ni anino akong nakita pagdungaw ko. Pagbaba ko sa office, sabi ni boss, nanginginig daw ako. Sinabi ko na lang na biglang sumama yung pakiramdam ko. Simula noon, tuwing pumupunta ako sa rooftop, ay lagi kong inaabangan yung lalaki. Gusto kong malaman kung tao ba siya o ano. Hindi na siya nagpakita pa doon sa rooftop. Medyo ayokong maniwala, pero base sa naranasan ko at base na rin sa mga kwentuhan doon sa building, ay posible kayang aswang yung nakita ko nung gabing yon? Para sa akin, horror na rin na maituturing ang itsura ng mga banyo sa palengke. Grabe, Sir Neb, kapag namamalengke kami ni Mama ay talagang iniiwasan kong maihi kasi hindi ko talaga masikmura yung dumi at panghi ng banyo nila. Ako po si Alexa. Noong kabataan ko, ako lagi yung sinasama ni Mama sa mga palengke. Sabi niya para daw matutunan ko kung paanong pumili ng mga sariwang gulay at isda, kung paano mag-budget ng pera. Kaso naiinis ako minsan kay Mama kasi ang tagal niyang bumili.
Talagang iisa-isahin niya bawat piraso ng sibuyas na nakadisplay bago pumili kung ano yung bibilhin niya. Dahil rin sa pagsama sa akin ni Mama ay natutunan kong umihi sa bahay bago umalis. Nakakatroma kasi yung itsura ng mga banyo. Sabi ko nga sa sarili ko noon, kahit pa sumabog yung pantog ko ay hindi ako iihi sa ganun kaduming banyo. Magkamatayan na lang. Kaso may isang pagkakataon na may nakain akong kung anong pagkain na sumira sa tiyan ko. Habang naglalakad kami ni Mama doon sa mga nagbebenta ng isda, nararamdaman ko na yung namumuong dilubyo sa tiyan ko. Talagang tiniis ko yung sakit ng tiyan ko pero hindi ko na talaga kaya. Sabi ko kay Mama, nadudumi na ako. Tinuro niya sa akin yung banyo at sinabing hanapin ko na lang daw siya paglabas ko. Bago ako pumasok, nagtakip pa ako ng panyo sa ilong ko. Buti at amoy pabango yung panyo ko kaya napigilan nito yung amoy ng banyo. Umupo ako doon sa nag-iisang bowl ng banyo. May tubig naman yung balde. Nilabas ko na yung kanina pa dinadaing ng tiyan ko. Habang dumudumi nga ako ay nakita ko sa ilalim ng pinto ng banyo na may pumasok. Naglakad siya papunta doon sa harap ng cubicle kung saan ako dumudumi. Nakakapagtaka, Sir Neb, kasi walang saplot yung paa niya. Nakayapak lang siya. Hindi alintana yung dumi ng sahig. Tapos kumatok. Siyempre ang ginawa ko, sumigaw ako at sabi ko may tao sa loob. Parang bingi yung taong nasa labas. Tuloy pa rin siya sa pagkatok na parabang walang narinig. Ang lakas na ng boses ko. Nung matapos ako ay agad akong naghugas at gamit yung dala kong panyo, pinampunas ko yon. Tumingin muna ako sa ilalim ng pinto. Nakita kong nakatayo pa rin doon yung kumakatok. Agad akong lumabas para sana kumprontahin yung kumakatok kanina. Pero paglabas ko, walang tao. Ako lang ang nasa loob ng banyo. Hindi na ako tumingin pa sa salamin. Lumabas na agad ako at hinanap si Mama. Medyo nalimutan ko na rin yung nangyari. Halos isang oras na kasing naglilibot si Mama at hindi pa rin siya tapos sa pamamalengke. Naiinis na ako. Nung pauwi na kami, dumaan ulit kami doon sa banyo at hindi ko naiwasan na sumilip doon sa loob. Muntik akong mapasigaw, Sir Neb, nung makita ko na may babaeng mahaba ang buhok na nakatayo doon sa pinto papasok sa banyo. Kulay puti yung suot niyang bestida. Ang putla ng itsura niya at walang itim yung mga mata niya. Pero para bang nakatingin siya sa akin. Tapos biglang kumaway. Gumapang talaga yung takot sa buong katawan ko. Iniwas ko agad yung tingin ko at hinigpitan yung hawak ko kay Mama. Kalaunan, sa ilang beses kong pagsama kay Mama sa palengke, nalaman ko na may multo raw talaga doon sa banyo na yon. Hindi lang daw pinapansin ng mga tao kasi alam nga nila na hindi naman ito nananakit ng sinuman. Pero kahit na, hindi natin alam. Malay mo isang araw, gustuhin na niyang manakit. Hello mga kapasta. Excited na po akong i-share itong kwentong nalaman ko lang doon sa unang school na pinagtrabahuhan ko. Angelo po ang pangalan ko. Graduate ako ng education at sa ngayon nagtuturo ako sa mga grade 6. Noong unang beses akong makapag-ranking sa district namin, nadestino ako sa medyo malayo na lugar. Liblib siya. Walang dumadaang jeep sa lugar na yon. Kailangan mo talagang umarkila ng habal-habal para lang marating yung destinasyon. Noong una nga akala ko hindi ko magugustuhan yung lugar. Pero na-enjoy ko naman yung ilang years ko doon. Maganda yung mga tanawin nila at saka mababait yung mga tao. Yung school maliit lang siya. From grade 1 to grade 6, tigta 3 section lang bawat grade. Yung mga co-teacher ko sobrang bait din. Isa sa mga paborito kong tambayan doon ay yung gazebo sa pinakadulo ng school. Bihirang tumambay doon yung mga estudyante.
Madalas mga janitor at CQ ang kasama kong nagpapalipas ng oras sa lugar na yon. Doon ko nakilala si Lolo Albert. Janitor siya sa school. Kapag walang trabaho, doon din siya sa gazebo tumatambay. Madalas kaming magkwentuhan ng kung ano-ano lang. Kaedad niya kasi yung papa ko, kaya para na rin akong nakikinig sa mga kwento ng tatay ko. Isa sa mga naitanong ko kay Lolo Albert ay yung tungkol sa kahoy na classroom. Malapit yun doon sa gazebo na hindi na ginagamit. Ang weird lang, Sir Neb, kasi may mga upuan siya, mesa, malinis din. May mga educational na visual aid sa pader. Pero walang gumagamit noon sa pagtuturo, kahit kulang yung mga classroom na gamit namin. Si Lolo Albert napangiti lang. Sabi niya baka raw matakot ako kapag kinuwento niya. Pero siniguro ko na hindi naman ako matatakutin. Ayon kay Lolo Albert, may dati raw kasing malaking balete na nakatirik doon sa pwesto ng classroom na yon. Siyempre nung pinagawaan ng room, pinutol yung balete. Matapos magawa nga yung kahoy na classroom, yung unang batch ng mga estudyante na nag-aral sa loob noon ay nakaramdam ng mga kakaibang bagay. May mga lumilipad daw na upuan, may mga nagsasalita, may mga naglalakad na anino. Yung ibang araw sa mga estudyante ay nagkakasakit pa. Akala nila simpleng pamamahay lang ng mga elemento, kaya pinabless daw sa pare. Hindi gumana, Sir Neb. Nagpatuloy pa rin yung mga pagpaparamdam na para bang walang nangyari. Tumawag sila ng albularyo kasi nga nagrereklamo na yung mga magulang. Yung albularyo na tinawag, ang sabi galit daw yung mga engkantong dating nakatira doon sa balete. Sobrang dami raw nila na kahit anong gawin niya, hindi niya ito mapapalayas mag-isa. Simula noon, parang naging tirahan na raw ng mga engkanto yung classroom. Wala nang ibang teacher o estudyante na gustong mag-aral sa classroom na yon. Yung dating principal, balak pa nga raw ipagiba ulit yung kahoy na classroom. Pero bawat pagkakataon na gagawin na yung paggiba ay may kamalasan daw na nangyayari. Sabi ni Lolo Albert, isa raw siya sa mga dapat sisira ng classroom. Kaso nung time na gigibain na nila, lahat daw sila nagkasakit. Sabay-sabay na parang imposibleng nagkataon lang. Hanggang sa hinayaan na lang daw ng principal. Nililinis pa rin naman daw yung classroom. Madalas si Lolo Albert daw yung natutoka na gawin ito. Kapag naglilinis siya ay hindi raw nagpaparamdam yung mga engkanto. Siguro alam din nila na hindi naman masama yung intensyon niya kapag papasok siya upang maglinis. 3 years makalipas ay lumipat din ako ng school na pinapasukan. Sabi kasi nung girlfriend ko, masyadong malayo raw yung school na yon. So nagparank ulit ako at awa naman ng Diyos ay nadistino ako sa mas malapit. Hindi na ulit ako nakadalaw sa lugar na yon. Nabalitaan ko lang sa dating katrabaho na si Lolo Albert daw ay nag-retire na. 1 taon makalipas akong umalis doon. Balak ko nga sanang dumalaw doon kapag nagkaroon ng bakanteng oras. Baka next time may maidagdag pang kwento si Lolo Albert tungkol sa kahoy na classroom na yon. Itago na lang niyo ako sa pangalang Kit. 27, may asawa at 1 anak. Pareho kaming nagtatrabaho ng asawa ko. Helper siya sa isang patahian. Ako naman, kargador sa market. Depende sa sipag ang kitaan dito. Hindi pwedeng magpapetiks-petiks. Dapat talaga walang pahinga. Sana yan lang naman ang pagod. At saka kapag pinanghihinaan ako, ay tinitignan ko lang yung picture ng mag-ina ko sa bulsa. Para bang bumabalik ulit yung lakas sa buong katawan ko. Madalas umaga talaga ang oras ng trabaho namin. Dapat 3:00 pa lang, nakaabang ka na sa may market. Kasi kapag nahuli ka, mauubusan ka ng customer. Pero paminsan-minsan, may nagte-text sa amin na isang mayamang buyer na ang transaksyon ay nangyayari lagi tuwing 12:00 ng gabi.
Padadalhan kami niya ng message nung driver ng truck na meron na raw kargamento. Mag-a-alarm na ako niyan ng mga 11:00 ng gabi. Pagdating sa may market, walang ibang katao-tao maliban sa aming mga kargador at doon sa driver ng truck. Ipapapasok niya sa amin yung dose-dose ng kargamento na nakalagay sa malaking styrofoam. Amoy na amoy namin yung lansa ng mga bagay na nasa loob ng styro. Noong una akala namin mga klase lang ng karne. Malaki yung bayad sa amin para sa isang gabing trabaho na yon. Halos triple ng kikitain namin sa 2 araw na pagkakargador sa market sa umaga. Nakakapagtaka lang, Sir Neb, kasi bakit sila magbabayad ng ganoong kalaking halaga kung puro karne lang ng baboy o baka yung laman nun. Naisip naming mga kargador, baka drugs. Wala namang ibang paliwanag. Baka ginagamit yung mga karne para mag-smuggle ng droga. Nakatape lagi yung mga styro, kaya imposible talaga naming makita kung ano yung nasa loob. Pero isang beses nga ay may nakita akong styro na palyado yung tape na nakalagay. Lumingon muna ako doon sa truck driver. Nagyoyosi habang nakatingin sa cellphone niya. Yung iba ko namang kasama, abala rin sa pagkakarga ng mga styro. Inangat ko ng dahan-dahan yung takip ng styro. Yumuko ako at naamoy ko agad yung lansa ng karne na nasa loob. Pagsilip ko, muntik na akong mapasigaw sa nakita ko. Sir Neb, daliri. May mga daliri ng tao. Tenga, pati na rin paa. Tinakpan ko agad ulit yung styro. Tumingin sa paligid. Hindi pa rin nakatingin yung driver. Kabadong-kabado ako nung oras na yon. Bumabaliktad na yung sikmura ko. Kaso pinipigilan ko. Kasi kapag nakita nung driver na nagsuka ako, malamang malalaman niya na nakita ko yung laman ng mga styro. Pinigilan ko yung sarili ko na magsuka. Habang kinakarga namin yung mga styro, hindi mawala-wala sa isip ko na maling-mali kami ng hinala. Hindi yun droga, kundi mga laman ng tao. Habang naglalakad pa uwi, nagsuka ako ng nagsuka bago ako nakarating sa amin. Hindi na ulit ako nakatulog matapos yon. Tumatakbo sa isip ko kung sino ba yung mga nagpapadeliver ng karne ng mga tao na yon. Ano bang ginagawa nila sa mga laman na chinap-chap na parang karne lang ng baboy o baka? Noon ko lang naisip na siguro totoo nga yung mga naririnig kong kwento na may mga kainan dito sa Pilipinas na hindi karne ng baka o baboy ang sineserve sa mga customer nila. At may konting bilang din ng mga kanibal na malamang ay bumibili ng mga karning yon. Hindi na ulit ako sumama sa pagkakarga ng mga styro na yon. Hindi masukat ng isip ko na meron pala talagang mga ganoong transaksyon dito sa bansa natin. Magandang araw mga kapasta. Lagi akong tambay ng channel nyo lalo na sa gabi bago matulog. Doming ang tawag sa akin ng mga kakilala ko. Noon pa ay hindi na talaga ako matatakutin. Ewan ko ba kung bakit. Pero noong bata pa ako, parang imbis na matakot na-excite pa ako kapag nakakarinig ng mga horror stories. Malamang dahil na rin yun sa bahay namin dati na nakatirik mag-isa sa isang malawak na bukid. Yung sunod na bahay sa amin, malayo pa. Wala ring mga poste ng ilaw o kung anumang liwanag, kaya nasanay akong manirahan sa dilim. Yung bahay pa namin sa sala lang at kwarto may ilaw. Sa kusina at banyo wala. Kung maghuhugas ka ng plato o kaya naman ay dudumi, kailangan mong gawin yun sa dilim. Pero sa paglipas ng panahon, hindi ko alam na isang daycare lang pala ang tatakot sa akin. Noong wala akong mahanap na trabaho na mapapasukan, sabi ko gagawin ko kahit anong trabaho na maialok sa akin. Sakto naman at yung tinuturo ang school ng pinsan ko
ay naghahanap ng temporary na janitor. Pumayag na ako kasi sayang naman kesa tambay lang ako sa bahay nang walang ginagawa. Ang trabaho ko, ako ang maglilinis pagkatapos ng bawat subject ng mga guro. Sa daycare kasi makulit yung mga bata, makalat. Pero hindi naman yung klase ng kalat na mahirap linisin. Umabot din ako ng halos 6 months sa ganoong trabaho. Pero after nun, naghanap na rin ako ng iba kasi kulang talaga sa akin yung sinasahod ko sa pagiging janitor. Nung ika-4 na buwan ko sa daycare na yon, napapansin ko na medyo may kakaiba kapag naglilinis ako sa loob. Yun bang pakiramdam na parang laging may nagmamasid o parang may mga gumagalaw na kung sino sa labas kahit wala naman. Siyempre hindi ko pinansin kasi hindi nga ako matatakutin. Wala sa akin yung mga ganoon. Biyernes yun. Hindi ko malilimutan yung araw na yon kasi kasabay siya ng birthday nung inaanak ko na pinagtataguan ko muna ng ilang araw kasi hindi pa ako sumasahod. Hapon na. Kaalis lang nung huling subject nung babaeng teacher sa daycare. Paglabas ni teacher, pinapasok niya ako para iligpit yung mga laruan at linisin yung kalat. Matapos kong maayos lahat sa loob, nagsimula na rin akong magwalis sa labas kasi malapit na yung uwian. Pagkatapos kong gawin yun ay didiretso na ako sa bahay para magpahinga. Abala ako sa pagwawalis ng mga nahulog na tuyong dahon nung makita ko sa gilid ng mata ko na may gumagalaw sa loob. Sumilip ako sa kortina. Sir Neb, nakita ko na may batang babae na naiwan. Nakatayo lang siya sa gitna ng classroom. Hindi ko sigurado kung sa akin ba siya nakatingin o sa labas. Sa isip-isip ko sabi ko, lagot. Mukhang may nakalimutang sunduin ng magulang. Pati si teacher nalimutan din na may estudyante pa sa loob. Pumasok ako para sana ihatid siya doon sa may faculty. Baka ako pa yung mapahamak kung sakaling may mangyaring masama doon sa bata. Pagpasok ko, tinatawag ko siya. Pero hindi siya gumagalaw sa pagkakatayo. Nung mas lumapit ako, bigla ba naman siyang kumaripas ng takbo papunta sa may banyo. Siyempre ako, ang naisip kong gawin sundan siya dahil baka madulas siya doon sa tiles. Tumakbo na rin ako. Pagtulak ko ng pinto, walang bata sa loob. Chinek ko lahat ng sulok sa likod ng pinto. Hinawi ko rin yung kortina. Kahit yung kisame chinek ko. Pero wala talagang bata. Para bang magic na bigla na lang naglaho yung bata sa ere. Doon na ako kinilabutan. Kasi bakit naman mawawala yung bata ng ganun-ganun lang? Bago umalis, kinuwento ko doon sa gwardya yung nakita ko. Tinawanan pa ako. Kasi dati na raw may nagpapakitang batang babae doon sa room na yon. Buti nga raw at hindi ako nito tinakot ng mas matindi. Gaya ng mga lumilipad na gamit o biglang paghawak sa kamay ko. Habang pauwi, napagtanto ko sa sarili na may konting takot din pala ako dito sa dibdib ko. Hindi ko na ulit na-experience yung pagpapakita ng batang babaeng multo. Nung makaalis ako, nakahanap ako ng mas matinong trabaho. Pero kahit kailan siguro, hindi ko malilimutan na minsan may multong bata sa daycare na tumakot sa akin. Magandang araw mga kapasta. Dati pa akong pinipilit ng asawa ko na mag-submit ng kwento dito. Kaya eto po. Kwento noong minsang may buyer ako na naglaho sa market. Ako po si Nancy. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Umabot lang ako ng 2nd year. Tapos noon sabi ni nanay sa akin ay tumigil na raw muna ako para pagbigyan yung iba ko pang kapatid na nasa high school. Walang kaso naman sa akin yon. Namasukan ako bilang cashier sa isang restaurant. Kaso napapansin ko na hindi ako nakakaipon. Halos kulang pa nga yung buwan-buwan kong sahod para sa akin. Kaya ayun, umutang ako sa isang lending company at nagtayo ng business.
Pag-aalaga ng hito yung unang naisip kong business. Total naman ay may kaalaman si tatay sa ganoong linya ng trabaho kasi dati siyang nagtatrabaho sa isang palaisdaan. Naging maganda yung negosyo namin. Halos every harvest talaga ay kumikita kami ng malaki. Hanggang umabot nga sa punto na naging supplier na kami nito sa mga palengke at ilang ihawan ng inasal na hito. Masaya kasi kahit hindi ako nakagraduate ay malaki ang naitutulong ko kila nanay at tatay. Ako pa nga yung gumastos para makapagtapos yung dalawa kong kapatid na sumunod sa akin. Madalas kapag sa mga market ang de-deliveran namin ng mga hito ay maaga kami kung mag-deliver. Madalas ay pinapasobrahan ko yung hitong dala namin kasi uso talaga yung mga customer na bigla na lang bibili sa'yo kapag nakita nila kung ano yung laman ng mga box. Isang beses nga, mga 4:00 yon. Nasa market na kami. 300 piraso ng hito yung order ng tindera. Naghintay pa kami ng mga kalahating minuto kasi na-late daw siya ng gising. Wala namang kaso sa akin yon. Habang nililipat namin yung container, nagmamasid ako mula sa malayo nang biglang may lalaking lumapit sa akin. Sabi niya kung may ekstrang 100 piraso pa raw kami ay bibilhin na niya. Paglingon ko sa kanya, medyo na-weirdohan ako sa suot niya. Para siyang yung mga tao sa katutubong tribo sa Baguio. Makapal yung suot niya at may parang turban na tela sa ulo. Sa isip-isip ko nga, pwede rin siyang mapagkamalang Muslim sa suot niya. Pinasunod ko siya at pinakita yung dala naming ekstrang mga hito. Hinuli niya yung isa at kinilatis. Tumango-tango sabay sabi na kukunin niya raw. Binayaran niya ako pero sobra yung binigay niyang pera. Kaso sabi niya, wag ko na raw siyang suklian. May kinuha siyang paso galing sa kung saan. Tapos isa-isang nilagay niya doon yung mga hito. Sabi ko sa kanya hindi magkakasya lahat doon yung 100 hito na order niya. Pero nginitian lang ako nung lalaki. Tapos sabi niya, tignan ko raw kung talagang hindi kakasya. Binilang ko talaga lahat ng 100 isda na pumasok sa loob ng paso na yon. Matapos niyang mailagay yung ika-100 hito, laglag na yung pangako sa gulat. Papanong nagkasya yung ganoon kadaming hito sa ganoon kaliit na paso? Bigla akong tinawag nung nauna kong customer. Binigay na rin niya yung bayad niya. Pagbalik ko ng tingin doon sa lalaking naglagay ng hito sa paso, wala na siya. Naglahong parang bula. Buong biyahe pa uwi, hindi ko maalis sa isip ko yung lalaki na yon. Kasama ko yung kapatid ko at napag-usapan nga namin kung paano nagkasya yung lahat ng hito doon sa paso. At eto pa ang medyo weird sa mga nangyari. Naalala ko na yung binigay nung lalaki na pera ay sa kaliwang bulsa ko nilagay. Walang ibang laman yung bulsa ko na yon. Kaya nung hugutin ko yung pera dahil bibilangin ko sana, laking gulat ko nung imbis na pera na tigi 1,000 ay mabigat na bilog na ginto ang nandoon. Hindi ko maintindihan kung papanong nangyari yon. Sabi ng pawn shop na napagtanungan ko sa presyo ng ginto, purong ginto raw ito na pwede kong ipagpalit sa malaking halaga. Hindi ko na ulit nakita yung lalaki na yon kahit ilang beses na akong bumalik sa market kung saan ko siya nakita. Gusto ko lang sana na makausap siya at magtanong ng ilang bagay. Yung ginto, Sir Neb, pinabenta ko doon sa pinsan ko. Kung susumahin ay doble pa doon sa nawalang pera yung halaga ng ginto na yon. May mga nakapagsabi sa akin na baka engkanto raw yung bumili sa akin nung araw na yon. Sayang nga sana bumili pa siya ulit sa akin.